Okay, so let's have our discussion. Okay, continue our discussion on lecture 2, which is pressure and head. Okay. So let's have first this two statements. Okay. So it is often convenient to take atmospheric pressure as a datum. Pressure measured above atmospheric pressure are known as gauge pressure. So unahin muna natin yung ating statement number 1 na sinabi sa atin ay often convenient, no? Let's remember this term, no? Convenient, no? It's often convenient daw na i-take natin yung ating atmospheric pressure as datum. Okay. So let's have our illustration for that. Let's say ito yung ating datum, no? Sa inyong surveying, 'di ba naalala niyo or yan, surveying, no? Pag sinabi nating datum o yung line na kung saan yung reference ninyo ng inyong measurement. Okay? Ang sabi sa atin is, anything daw, or it is convenient na itong datum na to, ito yung ating atmospheric yan, pressure. Okay? And sinabi ng atmospheric pressure as datum. So this is our atmospheric pressure. And anything, no, or pressures measured above, take note of the term measured, no? Measured above is what we call gauge pressure. Sabihin, let's say nandito, okay. Ito yung ating gauge pressure. Yan. Okay. So, nakalagay doon na measured above. So, sabihin, itong mga gauge pressure is what we call measured pressure. Okay, measured. Bakit? Gumamit tayo ng mga barometer. Okay? Barometer. So, may dalawang klase na barometer yung ginagamit. No? Meron tayo tatawag na mercury barometer and aneroid barometer. So, pag mercury, of course, ginagamitan ng mercury. Pag aneroid, ginagamitan ng mechanism ng drum. Okay? So, nevertheless, yung ating gauge pressure is measured. No, whatever type of barometer, ngayon may mga digital na. So, whatever type of barometer you're using, yan ay gauge pressure. Okay. Yan yung una sinabi sa statement, no? At convenient, no, na ginagamit natin as datum yung ating atmospheric pressure. Ngayon, yung pangalawang statement is, sabi sa atin, since atmospheric pressures varies with atmospheric condition, a perfect vacuum is taken as the absolute standard pressure. Sige. Ngayon, pag sinabi nating vacuum, yan, when we say vacuum, no, it connotes na merong something na wala doon sa lugar na yon. Okay? When we say vacuum in fluid mechanics, okay, it is a space that has all matter removed from it. So, lahat ng, kumbaga parang katulad sa outer space, no? Pag sinabi yung vacuum, walang matter, walang existence. Kaya nga yung idea ng inyong vacuum cleaner is wala mo nang nakalagay doon sa kung saan pupunta yung mga kalat, then higupin pa loob, no? With the mechanism ng inyong vacuum cleaner. The same thing with the concept of vacuum. A space that has all matter removed from it. Okay? Ngayon, sabi dito, no? Pressures measured above perfect vacuum are called absolute pressure. Pag-usapan naman natin yung perfect vacuum. Yan. Sabi natin, kapag vacuum daw, ano nga ulit? Pag vacuum, okay. So removal of any matter. Saan? Doon sa in the space. Sabihin yung lugar, no? O yung pinaglalagyan, vacuum. Ngayon, paano kapag perfect vacuum? Pag sinabi perfect vacuum, wala talaga at all. Total, no? Since ang perfect vacuum, no? When you say perfect vacuum, no? Total removal. Yun nga lang, sa ating mga laboratory or any scenario, hindi nangyayari ang perfect vacuum dahil kahit gases, meron pa ding particle, no? Meron pa din katulad ng inyong dynamics, no, na merong a certain particle that moves, no? Ganun din, meron pa din. Remember our discussion on definition ng fluid, no? That is na mako-continuously deform siya with any action ng shearing forces. Eh dahil ang ating fluid ay let's say bawa gas or liquid, meron yang reaction, no, with each other, no? Itatawag nga natin na shearing force, no? No, nagtatamaan sila. Gumagalaw kasi nga
hindi naman sila closely packed katulad ng solid. Okay? Kaya imposible talaga mangyari itong perfect vacuum. Pero, since pag sinabi tayong vacuum ay tinatake natin as ano? Absolute standard pressure. Ito. So, dito. Yan. So, let's say ito yung ating yan. Ito yung ating absolute standard pressure. Yan. Ito. This is absolute. Yan. Yan. Absolute standard pressure. Yan. Absolute standard pressure. Yan. So, ito ay vacuum. Okay? And anything measured above or pressure measured above perfect vacuum are called absolute pressure. Now, from the term itself, absolute standard pressure. So, yung nasa taas niya is absolute pressure. Okay? Absolute pressure. Ngayon, sir, anong pinagkaiba niyan sa kaninang binanggit natin na atmospheric pressure? So, nakalagay dito is nagbabago-bago kasi yung tinatawag natin na atmospheric condition. So, let's say ito, meron tayong atmospheric pressure to a certain or to a specific atmospheric condition yan. Ngayon, since pwede kasi mabago-bago nga, so kapag kapag naging vacuum yung scenario, ibig sabihin, naka-absolute standard pressure tayo. And we know that the absolute standard pressure, okay, at kung vacuum to, so wala kang mineasure na pressure using barometer. Okay? Yun yun. Ngayon, kung merong existence ng uh, ating gauge pressure, magkakaroon tayo ng absolute pressure na equal saan yung ating ginamit sa ideal gas law na gauge pressure plus the atmospheric pressure. Okay? So yan yung absolute pressure natin if meron tayong sinukat na gauge pressure. Okay? Kung wala, ibig sabihin, yung absolute pressure natin is equal to the atmospheric pressure. In this case, yung ating atmospheric pressure ay meron tayong standard values no at a standard or normal condition. Ito 'yon. No, kapag atmospheric yan, so 2166 pounds per square foot, 14.70 psi, 29.9 inches of mercury, 760 millimeters Hg or millimeters of mercury, and 101.325 kilopascal. Okay? So yan. Ngayon, since meron tayong idea kung ano yung mga values ng normal condition na ating atmospheric pressure, sir, paano kapag yung ating gauge pressure ay sinabing vacuum? Okay? I-take ulit natin itong illustration na to. Drawing natin ulit natin dito. Let's say ito yung ating datum. Yan. Yan, datum natin to. So let's say ito yung ating datum. Okay. Sabi natin this is ano? Atmospheric yan, pressure. So at a normal condition, meron tayong standard. No? Sabi natin, anything measured above is what we call gauge pressure. Okay, gauge pressure, measured. So katulad ng concept natin ng algebra or algebra. Kapag nasa taas siya na ating datum, anong ginagamit yung sukat? Positive value. Ngayon, paano kapag sinabi na yung gauge pressure ay vacuum? Dito. Gauge pressure ay vacuum. Okay. Anong ulit ang vacuum? Pag sinabi natin vacuum, balik tayo sa definition. When we say vacuum, vacuum is vacuum, yan, sabi dito, kapag kapag perfect vacuum, wala yung total removal. Pag vacuum, meron pa din, pero halos wala na. Kaya, lumalabas, kapag sinabi natin gauge pressure vacuum, it will give us a negative sign convention ng unit. Halimbawa, for example, pag sinabing, example lang, meron tayong gauge pressure. Okay? Yan. So, gauge pressure, let's say, halimbawa, 27 kilopascal. But, we have a gauge pressure, let's say, halimbawa, na 27 kilopascal vacuum. Okay. Ano pinakaiba? So, this gauge pressure na wala silang vacuum, this is a positive value, and then, this is a negative value kapag sinabing vacuum.
Okay? So, yun yung pinagkaiba ng ating gauge pressure na vacuum at gauge pressure na hindi vacuum. Bakit nangyayari yon? Kasi meron tayong sinusunod na datum. Ngayon, since varying yung ating atmospheric condition, so pwede magpalit-palit niya. Kumbaga, nasa baba siya ng atmospheric pressure or what we call atmospheric level, no? Na ating atmospheric level or datum. Okay? Yun lang yun, no? Kaya sa problems or sa mga ma-encounter ninyo, dapat sabihin na kung vacuum or hindi. Pag wala sinabing vacuum, it is assumed na nasa above siya ng atmospheric condition. Okay? So yun. So pag, by the way, dito sa ating pressure and head, pag sinasabi nating pressure, ayan. Pag sinasabi nating pressure, okay, laging ang connotation ay gauge pressure. Bakit gauge pressure? O, yan, yung spelling na G-A-U-G-E. Pressure dahil sinukat, no? Or measured yung ating pressure. Okay, measured using barometer. Ngayon, pag sinabi namang head, okay, so pag sinabing head or head in terms of pressure in terms of head, okay, so ito ay galing sa ating formula, kung naalala ninyo, na general equation na dP is equal to the integral ng negative rho g z. Yan. Alam natin na yung z sa ganitong setup, no, or ganito setup, no, ganito ang ating pinanggalingan, no. Ito yung ating z sub 1, ito yung ating z sub 2. So lumalabas na rho g pala to, rho g. Yan. Lumalabas na ano ang assumption na yung ating, kung ating to ayusin, no, anong ulit to labas to ay parang ganito, dP is negative rho g integral ng dc. Okay? Kung gusto natin makuha yung dz, no, integral ng dz is equal to negative rho g, yan, dp ay baliktad. Okay? dp, negative dp over rho g. So, ano nakikita natin? So, meron tayong indication ng negative. Ibig sabihin, kapag binasa natin mula sa babang datum pataas yung ating difference in elevation, okay, so this will become, difference in elevation na to, z sub 2 minus z sub 1, tama ba? So, this will also become yung ating head, or mas simplify, gawin nating symbol na h. Okay? So, kung ganyan pala na negative, ibig sabihin, binasa natin to mula sa baba na to pataas. Negative. Ngayon, kung binasa natin to mula sa taas pababa, the other way around, it will give us a positive h value. Okay? So, kaya yung ating head galing dito, it will become h is equal to p over rho g or p over gamma. Okay? So, yan yung ating head. Okay ba yun? Or pressure in terms of head. Okay? So, ayan yung ating formula for that. Okay? So, now, para mas madali natin ma-appreciate yan, let's have our sample problems dito sa ating topic. Okay, let's have our sample problem number 1. Sabi dito, a cylinder contains a fluid at a gauge pressure of 350 kilonewton per square meter. So, malinaw sa problem, sinabi na agad na gauge pressure. So, dapat define, no? Pero, kapag sinasabi natin kasi ditong pressure, sa topic na to, specifically sa pressure and head, gauge pressure yan kasi measured. Okay? Express this pressure in terms of a head of, letter A, water na merong density na 1,000 kg per cubic meter and mercury na merong relative density or specific gravity. Specific gravity na 13.6. Yun yung dalawa. And then, eto pangatlo siguro to, letter C, pinapahanap what will be the absolute pressure in the cylinder if the atmospheric pressure is 101.3 kilonewton per square meter. Okay? So, unahin muna natin. So, kunin naman natin yung mga given. So, ang given lang naman sa atin ay binigyan tayo ng gauge pressure. O, sulat mo natin. P gauge. Yan. P gauge pressure na 350 kilonewton per square meter. Ayan yung sinabi. And then, binigyan tayo ng mass ng water na 1,000 kilogram per cubic meter.
binigyan din tayo ng specific gravity ng Mercury na 13.6. So sa una, pinapahanap sa atin is pressure in terms of head of water. Head of water. Paano yun? So this will be equal saan? So meron tayong ang yun, H is equals to P over gamma or pwede ring P over rho G. Since rho yung binigay sa atin, edi gamitin natin yung rho G. So H kapag sa water is equal to pressure 350. This is, kung kilonewton to at mukhang naka-kilogram per cubic meter ang ating rho, gawin natin itong newton. Times 10 cube, this will become newton per square meter. Kasi alam natin ang product ng rho, density times gravitational constant is newton per cubic meter. Tama ba? Newton per cubic meter. So, this will become 1,000 kilogram per cubic meter multiplied by 9.81 meter per second squared. Okay? Ayan. So, simplifying this, no, it will give us a value na 35.68 meters. Okay? This is for the head of water. Okay? Paano naman kapag mercury? So, dito na lang. So, kapag mercury, head of mercury, so ano nga binigay sa atin? Specific gravity. Binigyan tayo ng specific gravity ng mercury or relative density na 13.6. So, ganun ulit. H is equal to P over gamma or P over rho G. So, gamma na lang gagamitin ko. So, ganun ulit. 350 times. This time, gawin ko na lang kilonewton, no? Kilonewton per cubic meter. Pero, I have to use gamma na naka-kilonewton per cubic meter. So, para makuha natin yung gamma ng mercury, this will become specific gravity 13.6 multiplied by 9.81 kilonewton per cubic meter. Yan. So, it will sorry, this is square meter pala to. Square meter. Yan. So, square meter over, yan, gamma na kilonewton per cubic meter. So, it give us a value na meter. So, ang sagot natin dito ay 2.62. So, 2.62 meters. Yan. So, yan yung ating sagot para sa ating head of mercury. So, mapapansin natin na malayong malayo yung sagot natin sa head of water, sa head of mercury. Okay? It indicates na mas mahirap talagang mag-move, no? It indicates na mahirap mag-move yung ating particle para maabot yung pressure na yon or para mag-move yung particle natin sa mercury compared sa water. Pasinin ninyo, sabihin yung pressure, the same pressure na 350 kilopascal, kapag water ay halos ano na to, 10-story building. No? Ang lalim. Or kung depth to, malalim to. Kung height, napakataas naman. Okay? Pero kung mercury, ano ba to? Isang story lang, no? 2.62 meter. Parang ano lang to. Parang close to one, ano lang, ground floor. Ganon. Ano lang, mababa lang. Okay? Indicates na habang tumataas yung ating density ng material, assuming na meron silang same pressure na ina-achieve, mas bumababa yung ating head or pressure head. Okay? So, yan yung sa ating problem. At then yung letter C, what will be the absolute pressure in the cylinder if the atmospheric pressure is 101.3 kilonewton per square meter? O, balikan natin. Sabi sa atin, ang gauge pressure daw natin ay gauge. So, yung ating gauge pressure ay 350 kilonewton per square meter. Binigyan tayo ng atmospheric na 101.3 kilonewton per square meter. Ang tinatanong lang pala sa atin dito ay absolute pressure. O, napakadali. Alam natin that absolute pressure is equal to P gauge plus P atmospheric. So, this will become 350 kilonewton per square meter plus 101.3 kilonewton per square meter. So, it will give us a value na 451.3 kilonewton per square meter. Okay? So, yan yung answer natin
for this problem, no? 451.30 kilonewton per square meter. So, itong formula na to ay may heads up na kayo kasi nagamit na natin to mula pa dun sa ideal gas equation. Yan. So, nagamit na natin yan. Okay? So, next, let's have our sample problem number 2. Sample problem number 2, ano nakalagay? If the atmospheric pressure is 94.89 kilopascal attached to the tank and reads 100 mmHg vacuum, find the absolute pressure within the tank. O, ito na. May binanggit na mga values or terms na nabanggit ko sa umpisa. Sabi sa atin, ang pinapahanap sa problem, no? Absolute pressure. So, ito ang problema. We have to find the absolute pressure. Ano nga ulit ang formula? Absolute pressure is equal to gauge pressure plus atmospheric pressure. Sa atmospheric pressure, nabigyan na tayo, no? Ito na. Ito ko na isulat, no? Sa atmospheric pressure, ito na. We have given na 94.89 kilopascal. Yan. Pero, sa gauge pressure, binigyan tayo ng 188 mmHg vacuum. Ano nga ulit sinabi ko? Kapag gauge pressure at vacuum, it will yield to a negative sign convention value. Sabihin negative, nasa baba siya ng atmospheric condition na ito ng 94.89 kilopascal. So it will give us a negative no, 188 mmHg. Kaso naka kilopascal, we have to convert it. Ano nga ulit ang mga conversion factor natin? So pwede natin gamitin itong atmospheric pressure at a normal condition at sea level. So ang counterpart no ng mmHg, ito 760, kung meron tayo 760 millimeters of mercury, ang katumbas niya ay 101.325 kilopascal. E di idiretso na natin doon. No? So therefore, ang ating conversion factor dito ay ito. Multiply natin sa 101.325 kilopascal over 760 millimeters of mercury. So to find the absolute pressure, diretso na natin. Absolute pressure is equal to 94.89 no, kilopascal. So plus, pero dahil negative to, magiging minus, no? Ayun, negative. Di ba plus siya? Ito dito, plus din to. Pero dahil ang gauge natin ay vacuum, so minus, ito, 188 millimeters of mercury. Gawin natin yung conversion factor niya na 101.325 kilopascal over 760 millimeters of mercury. Yan. So, i-convert natin na diretso na. Pwede din naman, if you want, no, i-convert nyo muna bago nyo siya isama sa inyong calculation. No? Pero, for the sake na makikita natin yung conversion buo, idiretso na natin. So, in short, mas mababa yung ating absolute pressure. In this case, no, magiging 69.8253 yan. So, on 9. No? This is kilopascal. Okay? Kilopascal. Yan yung ating sagot for this problem. Okay? So, tandaan natin na, ayan, yung ating mga conversion factor, yung ating mga terms na ginagamit, tapos yung vacuum, no? Pag perfect vacuum, malamang zero yung ating gauge pressure. Okay? When we say perfect vacuum, yung ating gauge pressure ay zero. Okay? So, yon. And yung ating atmospheric pressure is yung ating standard atmospheric pressure. Okay ba yun? So that is for our answer sa problem number 2. Okay? Now let's proceed with problem number 3. Sabi dito, ito na. The figure shows a setup with a vessel containing a plunger and a cylinder. What force F is required? Ayan, nakikita nyo ba? Sa illustration na merong arrow pababa. Yun, na may F. To balance the weight of the cylinder if the weight of the plunger is negligible. So ang ginamit na term ay balance. Okay? Balanced yung sinabing term. Ngayon, pag sinasabi nating balance, no, sa ating engineer mechanics, we say balance, mas alam natin na kapag sabing balance, no, ang term na ginagamit ng counterpart ay equilibrium. No? When you say equilibrium, dapat
yung mga forces or elements or moment, ano daw, pag pinagsum natin, ay equal sa 0. Okay? So, ganun din ang gagawin natin dito. Pero, hindi forces ang ating isasum, kundi pressure. Okay? Paano yun? If you still remember with our discussion on equality of pressure and variation of pressure, ang pressure ay equal kapag nasa same level. Let's say ito. Yan, ito. So, nandito. So, ibig sabihin, yung ating, let's say ito yung ating pressure sub 1 at yung ating dito pressure sub 2. Okay. From this, no, we could say that pressure sub 1 is equal to pressure sub 2. Tama ba? Basta, iisa yung kanilang density. Kung magkaiba, paano gagawin natin? Pag magkaiba yung density, we have to convert, no, yung density in terms of di yung ating liquid. Okay? Yung ating liquid, no? So yun, no, kailangan natin i-convert yun, no? Ang ating basis palagi, no, para matandaan ninyo, ang ating basis ng ating mga gamma ay yung ating water at 4 degrees Celsius at yung raw density at yung ating gamma or unit weight ay yung sa water din, no? At 4 degrees Celsius. Ito. Ngayon, kung hindi yan yung gagamitin natin, we have to find either the relative density or given dapat yung density and unit weight ng material. Okay? So, in this case, pinapahanap sa atin yung P sub 2. Kaso, may difference sa pressure or may height, no? Sa pagitan nitong cylinder or itong level ng cylinder na to sa baba at yung plunger na 14.6 meters. O paano to ngayon? So, let's assume na merong pressure dito sa level na to, let's say P sub 3. Pwede ka bang sabihin na yung ating P sub 2 ay mangyayari ay ano? This will become P sub 3 plus gamma H ng oil. Kasi bakit? Bababa to. Okay? Naalala ninyo yung ating may tank, tas bumababa tayo ng level. Okay? So yun, para malaman mo yung pressure dito. Take note, just like I've said, yung raw density na or gamma na ginagamit natin, no, density and unit weight na ginagamit natin ay naka-basis saan? Sa water at 4 degrees Celsius. Kaya kailangan natin ng density ng unit weight ng ating or should I say relative density ng material or specific gravity. Okay? So to compute for this, gagamitin natin itong concept na to. Dahil ang term ay balance. Ito. Kasi ang ginamit nating term ay balance eh. Dapat balance yung pressure sa point 1 at point 2 para hindi gumalaw or should I say at equilibrium yung ating setup. Take note, sinabi na yung weight ng plunger daw ay negligible. Okay? So to solve, ito, so sulatan ulit natin. So dito yung ating, yan, sabi natin kanina, so dito yung ating P sub 1, ito yung ating P sub 2. So meron tayo ditong, yan, dito sa level na to, ito yung ating P sub 3. So we say na yung ating P sub 2, ang ulit yun, P sub 2 is P sub 3 plus gamma H ng oil. But P sub 1 is equal to P sub 2. So, idiretso na natin gamit itong equation, dalawang equations na to. So, ano ba yung P sub 1? So, P sub 1 is, formula natin ng pressure is, aside from gamma H, also equal sa force over area. Okay? So, kung force over area, this will be equal to force natin. So, aside from the weight, wala nang ibang force. So, this will become 44. So, since na kilonewton, i-convert mo na natin ito to newton para safe dahil gumagamit tayo ng, or pwede rin namang hindi natin i-convert, no? Basta, uniform yung ating mga units. Dapat sa kabila, kilonewton yun. So, let's say 44 kilonewton dito over, ano ang area natin? 0.323 square meter is equal to P sub 2. Kaso ang P sub 2 is P sub 3 plus gamma H ng oil. Ano ba yung P sub 3? P sub 3 is forced over area. Di sabihin, ito yung forced. Walang weight ang plunger over area. This is 0.00323.
square meter plus gamma, pero oil ang ginamit, 0.78 times 9.81 multiplied by yung ating height, no, which is yung ating, ito na lang, times 4.6 meters. This is kilonewton per cubic meter. Kilonewton per cubic meter yung ginamit ko para uniform sa ating kilonewton. So, matitira ay ito na. F over the area ng plunger, 0.00323 square meter. Ito ay simplify natin. So, lilipat ko to sa kabilang side ng equation. Or ito, sorry. Yan, ito pala. Ito ay lipat ko sa kabilang side ng equation para maging uniform yung ating, ayan, sagot. So, 44 over 0.323. I-subtract natin yon yung gamma H ng oil. No? Sasubtract natin. Yan. So, yung density or relative density specific gravity ng oil is 0.78. And then, yung height natin is yung ating 4.6 meters. Ito ay, ayan. So, it will give us ito 102.3017 Anong unit ito? This is kilonewton per square meter. So, ang ating value ng F, kapag multiply natin yung 0.00323, it will give us a value na 0.33043, ano ba to? 5. Yan, kasi 4, 5 yan. Kilonewton. Okay? Or kung naka 2 decimal, ayan. Or kung naka Newton, kasi mas maliit, so move tayo ng tatlong decimal places to the right. So this will become 330.435 Newton. Okay, so this is our answer for this sample problem number 3. So now let's move with sample number 4. Yeah. So in sample number 4, from the tank shown, H sub 1 is 3.64 meters and H sub 3 is 4.78 meters. Ang question lang sa atin ay determine the value of H sub 2. So ito ang pinapahanap sa atin sa problem. Ito lang, no? Given yan, okay? So merong oil na nasa taas. So specific gravity is 0.84 and the water, dalawang setup, no? Para magkatabing tank na naka-open dito sa portion na to, yan. Kaya water din yung nandito sa kabilang side, okay? So meron tayong two possible solutions na pwedeng gawin, no? Pero it will give us the same answer, no? So alam natin na from the equality of pressure, dapat nasa same level sila at same dapat yung density ng material. Kapag hindi, we have to convert that density to a certain density ng material using yung ating specific gravity. Kaya kailangan natin ng specific gravity ng isang liquid or fluid para may convert natin to the counterpart ng specific gravity, which in this case, ang ginagamit natin baseline is the specific gravity of water at 4 degrees Celsius. Okay? So, yun ang ating or mass density or unit weight na ating water at 4 degrees Celsius para sa specific gravity. Okay? So, kung dito, so, unang solution is this one. We will use yung bottom, no? First solution, ito muna. Yung ating first solution is to, yan, at the bottom of the tank. Anong meron sa bottom of the tank? Since nasa ilalim na, so pwede ko bang i-assume na ito ay kung ito yung P sub 1 dito sa point na to, at itong P sub 2 ay dito sa point sa kabilang tank, pwede ko man sabihin that P sub 1 is equal to P sub 2? Yes, dahil nasa isang level sila. Okay? Ngayon, kung nasa isang level sila, edi mag-sum tayo ngayon ng pressure papunta sa 1 at papunta sa 2 at equate natin. So this will become ito, P sub 1 is equal to P sub 2. Paano yun? So sa P sub 1 is gamma H ng oil plus gamma H ng water is equal to gamma H ng water dito sa kabilang side. So let's say ito as water sub 1 to at ito ay water sub 2 na lang. Yan. Kasi nasa kabila eh. Okay? So dito muna tayo sa kanan, no? So that is gamma H ng oil. This is 0.84
multiplied by 9.81. Yan. So this is in kilonewton per cubic meter multiplied by the height, no? H sub 2, hindi natin alam. So, yun yung unknown. Plus, gamma ng water, that is 1 yung specific gravity. Lagyan na natin 1 times 9.81 kilonewton per cubic meter multiplied by height. Ano yung H sub 1 given sa problem? Sabi H sub 1 is 3.64 meters. Yan, lagyan na natin dito. Times 3.64, yan, meters. Tapos natin tayo naka-equate sa gamma H ng water. So, gamma 1 times 9.81 kilonewton per cubic meter multiplied by yung H sub 3, sinabi dito ay 4.78. O yan na, isa lang yung unknown, tapos masosolve na natin agad yung ating H sub 2. So, nilipat lang natin sa kabilang side na equation yung kanina, no, yung 3.64. And then, ano siya mangyayari? Magiging ano siya? Masasubtract natin yan doon sa ating nasa kanan yung P sub 2 na caused by the height na 4.78. And then, divide lang, no? Divide lang doon sa ating, tawag dito? 9.81 times 0.84. So, it will give us a value na H na 1, H sub 2 na 1.352, 357. Yan. And so on, mahaba pa yan, no? 1, 4, blah, 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 no? Marami pa. 2, 8, mahabang decimal pa yan, meters. So, ito yung sagot natin sa ating H sub 2. Using yung ating bottom of the tank. Okay? So, pwede rin tayo mag-sum ng pressure head if you want to. No? Paano yun? So, lahat naka-divide sa gamma. Okay? So, mas madali yon dahil matatanggal natin yung multiplication ng gamma. So, lahat naka-divide over gamma. Matitira na lang, specific gravity multiplied by the height. Okay? O, yun. No? Yan yung unang solution. So, for second solution, so, dito tayo. Yan. Yung second solution natin is, saan manggagaling? Dito sa level na to. At the level ng oil. So, dito banda, no? Let's say dito. Ay, hindi pala kita. Ito na lang. So, dito. At this level. Ayan. So, let's say ito. No, kung meron tayo dito, i-assume natin na ito naman yung ating P sub 1. So, i-assume natin ito naman yung ating P sub 2. Ayan. So, at that point, dapat equal sila, no? Sabi natin, ano nga ito? At the level of oil. No? Sa bottom, no? Bottom ng oil. So, dapat, ganun ulit. P sub 1 is equal to P sub 2. Kaso, we have to make sure that the density of materials are the same. Di ba yun yung pinag-usapan natin sa equality of pressure? So, kung ganun, dapat ma-convert natin to, alinman sa dalawa, ay kailangan ma-convert into a certain density, which is in this case, yung oil, binigyan naman tayo ng specific gravity. So, maka-convert siya. This will become P sub 1 is equal to P sub 2. So, kung oil ito, gamma H ng oil is equal to gamma H ng water. Okay. Question, ano magiging height na counterpart ng water sa kabilang side? So, sa water, let's say ito yung ating H sub 4, ito. So, pwede ko ba sabihin that H sub 4, yung dimension na naiwan dito, is equal to H sub 3 minus H sub 1. Or this will be equal to, ano yung sinabing H sub 3? H sub 3 is 4.78. Yan. 4.78 minus, yan, 3.64. 3.64. So, it will give us a value, H sub 4 na 1.14 meters. So, pwede na natin isolve. So, this will become 0.78 multiplied by the height. 84 pala. 0.84. Yan. Multiplied by the 9.81 kilonewton per cubic meter multiplied by H sub 2, unknown, is equal to gamma H ng water sa kabilang side. That is 1, o lagyan natin 1 times 9.81 kilonewton per cubic meter multiplied by height na 1.14 meters. So, H sub 2, yan. So, pares na pares lang. Lalabas dyan is, yan, ganun din, 1.35714 meters. Okay. So, parehas na solution. Ibig sabihin, kahit alin yung gawin mong approach, basta alam mo yung concept ng equality of pressure
At the same level, take note, kailangan parehas ang density, kaya kailangan natin ng specific gravity for that. Okay? So that is for the ating solution. No? So, pwede rin tayong gumamit ng summation ng pressure head if you want to, kasi ma-eliminate natin yung gamma dun sa ating solution. No? Hindi na siya gamma H, kundi ano na lang, P, ano na lang siya, H na lang. No? Para naka P over gamma is equal to P over gamma. Okay? That is for our problem number 4. Okay. And then for our last problem, problem number 5. So, ito ang nakalagay. So, sabi dito, the weight density of a mud is given by gamma yan, is equal to 10 plus 0.5 H, where gamma is in kilonewton per cubic meter and H is in meters. Yan. Determine the pressure in kilopascal at a depth of 5.36 meters. O, yun lang ang binigay. So, we have to, pinakamadali dito, i-drawing natin kung paano siya kinukwento. Di ba ganun lagi? Kapag binigyan tayo ng mga problem-solving questions, we have to at least imagine or draw. Di ba? Yun yung pinakamabilis. Anong setup? Sabi sa problem, meron daw mud. So, ito yung level ng mud. Yan. Ito, no? Level ng mud natin. Meron daw density yung mud. No, nakalagay, gamma is equal to 10 plus 0.5 H. Yung gamma niyan ay naka-kilonewton per cubic meter as stated in the problem. Ang question is, at a depth of 5.36, pag sinabing depth, ibig sabihin palalim, no? Dito. Sabihin na to. At elevation na ano to. Or, at a depth na lang. So, dito. Ito. At a depth daw na 5.36 meters, ang tanong niya, ano ang pressure dito? Yan. Paano tingnan ko kumpitin ito? So, we have to go back, no? Kung naalala ninyo, yung ating general equation. No? Dahil, meron tayong general equation for the difference in pressure. Ang kalityon, d sub p is equal to the integral of negative rho g dz. Take note, yung negative dito indicates na ano nga ulit, binasa natin to mula sa taas pababa. Pero in this case, pabaliktad. So, ang gagawin natin, tanggalin natin or ibahin natin yung sign, the counterpart. Gagawin natin tong positive. Okay? So, since ito na yung ating magiging base solution, edi dalhin muna natin yung difference in pressure. Since ito ay naka-expose sa atmosphere yung ibabaw, pwede ko ba sabihin that P sub 1 here, let's say 0.1 ito yung ating 0.1, ito ay 0.2, so P sub 2 ito. Pwede ko ba sabihin na ito ay 0? Dahil ito ay gauge pressure, natatandaan nyo? Kapag pressure, pinag-uusapan natin sa pressure head, gauge pressure yan. Okay, that is a gauge pressure. So, kung ganon, so, say yung ating, kapag in-integrate natin ito, lalabas na ano to? P sub 2 minus P sub 1 is equal to the integral. So, rho g, gamma na lang gagamitin ko. Lalabas dito na z sub 2 minus z sub 1. Yan. So, anong lalabas dyan? So, it will give us, ito, diretso natin dito na lang. Lalabas, so, P sub 1, 0. So, P sub 2 na lang is gamma times yung ating height. No? Yung ating height. No? Z sub 2, 5.36. Yan. Eh, paano to, sir? Wala pa tayong gamma. Pero binigyan tayo ng equation. Sabi sa atin sa equation, the equation of the unit weight, ay ano daw? Sabi dyan, no, malinaw, ang linaw ng pagkakakwento ng problem. Sabi, the equation is 10 plus 0.05 no, H. Yun yung ating unit weight. Paano gagawin natin? Ngayon, paano kaya ang gagawin natin? E di, dalhin natin yung equation ng unit weight. Tama? Dalhin natin siya. So, lalabas, eto, yan. Dito, sabihin, hindi, meron pa pala tong H value. So, hindi natin pwedeng idiretso pala dito. Kailangan, balik tayo sa original na formula. D sub P is equal to the integral or gamma integral ng D sub C. Yan. So, from pressure sub 1 to pressure sub 2, gawin ko na lang tong P kasi or P sub 2. Isa naman natin na P sub 1 is 0. So, gamma, ano ba to? Gamma 10
plus 0.5h. So, lagay ko muna ito yung integral. So, z is comparable to h, no? Kasi alam natin ito from our illustration, ito. So, hindi pala ito. Pero, ito sana pwede kung walang binigay na equation at fix yung value ng ating gamma. Pero hindi, no? So, gawin natin ito. So, this will become dh. So, may nakikita integral. So, this is 0 from 5.36. Tama ba? So, p sub 2 is equal to, ano ba integral nito? So, lalabas 10h plus 0.5h squared over 2 from 0 to 5.36. Pero alam natin, kapag 0 ang sinubstitute ko sa lahat ng value ng h, 0 yon. So, matitira na lang is p sub 2 is equal to 10 times 5.36 plus 0.25 kasi 0.5 over 2 times 5.36 squared. So, ang pressure natin dito sa point na to will be equal to yan, 60 yan, 0.7824 kilo Newton per square meter. Bakit ko nasabi? Dahil ang sabi sa atin, yung gamma daw ay naka-kilonewton per cubic meter at yung ating H do sa equation ay naka-meter. Okay? So, yan yung ating sagot for this problem.